Sinasabi niyang walang pakialam o hindi makikialam mga executive sa legislative impeachment. Well, kung titingnan mo sa ligang batas, talagang dapat wala. Kasi may kanya-kanya silang kapangyarihan. Powers have been allocated to the 3 branches of government. Kaya pwedeng sabihin. Pero ang realidad, ang katotohanan, walang nangyayari sa Kongreso na hindi alam ng executive. At walang magagawa ang mga naririyan hanggat walang go signal ang palasyo. Boto pabor sa impeachment, Sandro, malinaw ani Panelo na nakita ang tunay na katayuan ng Pangulo sa naturang usapin. Ngayon, dahil ginawa ni Sandro, pumirma siya, nangunguna pa, Yan. pabor. O ibig sabihin, masisisi mo ba ang taong bayan? Napagdudahan ka, hindi, sinabihan mo yan, na pumirma ka dyan. Kasi tinanong ka na niya ako nung gagawin mo, sagot mo, sangayon sa'yo Mr. President, nagawin mo ang duty mo. Gaya ng sinabi ko, pag ang posisyon mo ay binago mo o hindi mo binago, ay makikita yan sa mga susunod mong sasabihin after the impeachment has been filed. Kung ano ang mangyayari dyan. Pero mukhang may bumabanggit po, Atty. Romy Mac, na pwede ba nilang idirekta na kagad sa Supreme Court yung reklamo na yan or yung kanyang petisyon o kanilang petisyon na huwag nang ituloy or harangin ang Senado or ang Kongreso na magsagawa ng proceedings? Well, sa ngayon, wala pa akong makita. Hindi ko pa nakikita yung kabuuan ng complaint. Meron akong kopya ng complaint pero hindi ko makita pa paano ang pagkakapirma. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Anong merong araw ha? Happy Sunday. Linggo. Bukas ay asahan natin na ihahain na ho yung kasong kriminal laban dito kay yung Baculaw. Laban dyan kay Baculaw. Ngayon, matapos pilit na ipa-impeach si BP Sara, Baculaw sinampahan ng kasong kriminal. Yan ay balita. Ilang kahapon, umaga. Biglang pumasok yung balita na yan. Marami ho ang natuwa sa ating mga kababayan. At galit na galit sila. Bakit daw ho hindi pa makulong? At hinahanap nila, gusto daw nila, panagutin. Nako, talagang kita mo na galit ang taong bayan. Asahan mo na yan. Milyon-milyon tao. At mamaya, maulit lang natin, merong motorcade. Merong motorcade na gagawin alas 12 hanggang alauna, assembly time dyan sa Circle, sa may Quezon City. Ayan basahin nyo yung post ni Senador Marcoleta at ni Boljak TV. Nandun yun, nabasa lang natin, kaya nabigay natin. Pero samantala, sinipunan naman tayo. Pwede palang mapawalang bisa ang impeachment. Natural! Mapapawalang bisa kasi wala na hong oras. At itong mga senador na tatakbo at yung mga senador na magre-re-electionist, mapapalitan ho ng PDP line yan. Diba? Survey. Gusto niyo bang manalo ang partido natin? Huwag kayong magtatape sa PDP. Lahat yan, ikampanya nyo na simula ngayon. Yan Pero bago lahat dyan, isang like, isang share, samahan mo na subscribe, all good sa tayo dyan, kaya i-like yung video. Ito na, pasok na natin para maganda, kayo na ho ang humusga sa video na ito. Tunay na ang lahat ay may hangganan. Yan. Matapos pagtulungan, hindi lamang ang Vice Presidente, kundi ang maging taong bayan sa pangloloko sa 2025 national budget at di umano'y kakurakutan na ginagawa sa kaban ng bayan. Yan. House Speaker Martin Romualdez tuluyan ng kinasuhan. Ito ang kapapasok lamang na balita na umani ng samot-saring reaksyon matapos masagad na ang taong bayan sa di umano'y pangwawalang hiyaraw ng ilang kongresista sa kaban ng bayan. Sa isang press conference, kinumpirma ng former House Speaker na si Congressman Pantaleon Alvarez na kakasuhan nila ang di umano'y father of all crocodiles na si Martin Romualdez
matapos ang anomalya at di umano'y pangungulimbat sa bilyones na pera ng kaban ng bayan. Hindi na nga raw masikmura ng maraming Pilipino kung gaano kakapal ang muka ng ilang mga mambabatas na kulimbatin ang pera ng bawat Pilipino na tila napakalakas lang daw ng loob na ipamigay ito sa mga kongresista na umayon sa impeachment ni VP Sara. Ngunit ang lahat nga raw ay may hangganan at dapat pagbayaran ng mga tiwaling opisyales ng pamahalaan. Ngayon na nga raw ang tamang panahon para pagbayaran ng mga likong politiko ang pagnanakaw nila sa mga Pilipino. At ito pa ang isa sa mga shocking revelation. Bukod sa mga criminal charges na isasampa sa House Speaker, ang tatayong abogado ng taong bayan para panagutin si Martin Romualdez sa kanyang kasalanan, ang veteran lawyer na si Attorney Ferdinand Topacio. Narito ang buong balitang ikagigimbal ng taong bayan nang tuluyan na ng sampahan ng kasong kriminal ang House Speaker na si Martin Romualdez matapos ang demoni alegasyon ng pandarambong sa pera ng bawat Pilipino. Yan. Narito't panoorin ang full video. Kami po ay nandito para ipaalam sa buong bayan na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Sa kadahilanan po na siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Problema nila, palagay ko that is the reason why sinulong nila kahit kapos na yung oras ng impeachment para matabunan ito, para yun ang pag-usapan, para yung oposisyon ang nasa defensive instead of us being on the offensive. Pero hindi po natin bibitawan ito kasi napakalaki talaga, 241 billion. Kaming mga ordinaryong tao, we cannot even begin to wrap our heads around that figure. 241. Kaya kami ni Mr. Magpantay sa Citizens Crime Watch, we joined hands with Speaker, with Ito dapat. Paliwanag lang natin. Inunahan kagad nila noong narinig nila na naghain na ng reklamo patungkol doon sa BICAM, biglang nagmadali, ang sabi ni Aling Teresita. Nagmadali yan, Kuya Goods, para matakpan agad ang issue. Hindi ho kayang takpan dahil 241 billion insertion daw di umano ang nakita rito. Ngayon, asiste, papayag ba ang taong bayan sa patuloy na panloloko at pandodorobo, sabi ni Aling Ledesma? Hindi. Dahil sobra na. Yan. Kaya ito, gumawa at kumilos na ang magagaling na abogado at ang dating House Speaker na si Kong Bebot at iba pa. Napakarami po nila dyan. At katunayan, bukas, Lunes, pupunta ho sila sa Quezon City Trial Court. Sa korte ng... Ano ba? Korte na? Sa Quezon City para doon ihain yung kasong kriminal laban dito sa mga dorobo na nabanggit dyan sa video. Ibig sabihin, pag yan ay umusad, at alam naman natin, galit na ho yung mga nasa ibang justice department o justice government agencies, galit na rin po sa talamak. Marami na ho nagsasalita, hindi lang ho ang mga partido ni Tatay Digong. Marami na ho. Galit na ho talaga. Ibang klase daw kasi ang nangyari. Inubos ng inubos. Lantaran, ika nga. At ito meron hong nagpahayag na ng kanilang pagsuporta. Ito, babasahin natin to para sigurado Papakita natin sa inyo. Gusto ko kayo mismo ay makakita. Dahil magandang impormasyon ito Class, PNPA ho, class... Ay, nagkamali pa. Wait lang there's more. Tingnan natin kung ito ba yun. Ito nga. Let's go sa go. Pakita ko sa inyo mga kasama
para mas maliwanag. Saka natin babalikan itong video ni Chikadora. Ito. Ang sabi, malalakihan pa ba natin to? Full screen. Ay, hindi na. Ito ha. PNPA, tagapagkalinga, Class 1991, stand united to support BP Sara Duterte. Ayan na ha. Sabi dito kaya basahin sa cellphone para maliwanag. We, the PNPA, tagapagkalinga, Class of 1991, stand united in our unwavering ba to? Hindi ko masyado malabo ang mata natin eh. Support for you. Amid the recent impeachment complaint, we finally believe in your exceptional leadership and your capacity to excel as a Vice President. PNPA Class 1991 po. Ito, nagpahayag na. The impeachment complaint, in our opinion, are a violent form of political blatant, hindi ko mabasa masyado political persecution aimed at harassing the office of the Vice President and publicly malabo ha. Hindi ko pasensya na ho kayo ha. Disparaging your reputation with your factual and legal basis. We view this as a malicious attempt to undermine your integrity and credibility. In the challenging time, we reaffirm our solidarity and commitment to stand together as one, class with one voice. We will oppose any form of unjust persecution and uphold the principle of justice, fairness, and accountability. May your commitment to serve your constituent not waver. Mga kasama, nagpahayag na ho ng suporta itong PNPA Class 1991. Kita nyo, mga kasama? Naglalabasan na ho yung mga sumusuporta kay BP Sara. Bakit? Alam naman nila na wala naman talagang bahid ng korupsyon ang ginawa ni BP Sara. Bagkus ito lang dahil lang sa politika. May nangangarap maging presidente na hindi naman karapat-dapat at kita naman sa ginagawa niya na inuubos, tatakbo kang presidente, sisiraan mo ang BP Sara. Wow. Mas maganda sa'yo, ito. Sabi dito, pwede palang mabasura impeachment ni BP Sara kung bakit alamin sa interview ni Atty. Macalintal. Pasok natin yung sinabi ni Atty. Macalintal dito kung ano yung mga bagay-bagay na dapat nating malaman. Let's go! Mga kabalitan-takan tayo pipinalad na makakausap ang isa na rin sa mga sulki natin, veteran election lawyer, si Atty. Romulo Macalintal. Atty. Romulo, good morning. Johnny Bañez, Jopel Peleño po, DWIC, Hello Channel 23. Atty. Good morning sa inyong dalawa at sa inyong mga tagapanood, tagapakinig. Alright, unang-una sa lahat, saan po patungo ang impeachment na ito laban sa Vice Presidente kung ikaw po ang tatanungin, Atty. Romulo? Well, yan depende na sa ating mga senador kung ano ang kanilang gagawin. At tayo namang mga mamamayan, tayo nagmamasid lamang kung ano ang kanilang gagawin. At siyempre, inaasahan natin ang ating mga senador na magiging aktibo sila sa bagay na ito sapagkat this is a very sensitive case, very important ito sa ating bansa. At makikita natin dito kung talagang karapat-dapat na inihalal natin ang ating mga senador. At makikita natin dito kung paano sila, how they will function during the impeachment trial. At siyempre, sabi nga, this will now separate the boys from the men. At isa pang controversial na Atty. Romulo, kaya talagang pinilit kitang ma-interview ngayong umagang ito, ang akala po namin,
Ako in particular, Kuya Jopel, mga kabalitan-kabalitatakan, na ganun lang kasimple na kung sino yung mananalong kandidato bilang senador sa susunod na session, Election. automatic na silang magiging senator judge. Hindi po pala. Hindi ganun kasi yan kasing impeachment case na yan laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Opo. Dapat aksyonan at tapusin ng kasalukuyang Senado bago matapos ang kasalukuyang 19th Congress. Nasa 19th Congress sila eh. Opo. So, hindi po pwedeng tumawid ng gano'n na lamang ang kaso yan sa susunod na Congress at 20th Congress kung saan may mga bago ng mga senador o may mga re-elected Congress. Nang ibig sabihin ay nababago ang komposisyon ng nasabing Senado. Kasi meron mismong provision sa Rules of the Senate, yung Section 21 ng Rules ng Senate, yung Article 4044, na talagang sinasabi nila doon, Section 123 yun, na sinasabi na lahat ng mga nakabimbing mga proceedings o mga bagay-bagay ay nagwawakas pagkatapos ng termino ng bawat kongreso. So in other words, sa 19th Congress, tapos sila doon, tapos lahat yun. Although sa 20th Congress, pwede namang talakayin ng bagong Congress, ng bagong Senado. Ngunit, ituturing na parang bagong file lamang yon na as if it was just presented for the first time. So para bang lumalabas pagka sa susunod na Congress at itutuloy nila yon, sasabihin, hindi, bago lang ito. So pag ginawa nila yon, medyo delikado kasi sasabihin naman ng kampo ni Sara Duterte, aba, hindi na po pwede yan. That is now a new case. And you cannot file impeachment case against me for another case within a period of 1 year. Kasi mayroong ganung 1 year prohibition. Kaya yun ay medyo delikado kung hihintay nila. At yung rule na yan ng Senate, yan ay pinagtibay din ng ating Korte Suprema. Sa may kaso yan yung Garciliano versus Comelec at saka Javier versus Senate, na kung saan sinabi ng Korte Suprema na lahat nga ng mga all pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of the Congress, of one Congress. So, delikado yun kung ano mangyayari. Kaya kailangan, kung sa ako tatanungin, kung gusto lang ituloy yan, simulan nila ngayon. Hindi po pwede maghintay ng June 2. Kasi pagdating ng June 2, gagawa pa sila ng rules and regulations. Napanibago. Magpapublish pa sila dyan. Aray. At ang publication yan, kaya mga 10 days sa Official Gazette o kaya sa 2 newspapers of general circulation. Then pagkatapos yan, ino-notify pa nila si Sara para sagutin yan within a period of 10 days. Alright. And then, tapos, yung prosecutor, may karapatan din sumagot within a period of 5 days. So medyo matagal. Mahaba. At tama rin po ba, Atty. Romy Mac, na hindi rin po siya pwedeng i-refile within this year? Oo, walang refiling yan this year kasi sabi nga ng ating saligang batas, ang isang impeachable official, pwede mo lang mag-initiate ng impeachment proceedings sa isang beses lamang sa isang taon. Ay ito, na-initiate na. Kasi ibig sabihin ng initiation, nanggaling na sa House of Representatives, nasimula na sa House of Representatives. Pag nasimulan na yun doon, at naisang pa nga sa Senado, abay hindi ka na pwedeng mag-refile ng panibagong kaso. Kasi kahit na iyan pa rin ang kasong andoon, para bang panibagong kaso yan, parang refiling ang mangyayari. Ang mangyayari po, Atty. Romy Mac, mababaliwala, back to zero kung gano'n na mangyayari. Kung hindi nila matapos sa back to zero yan, babalik sa parang baliwala yan. Kaya nagtataka naman ako bakit sabihin nila na hihintahin pa ng panibagong tsaka panibagong Senado. Alam mo, sabi rin ng Korte Suprema, yung mga bagong senador na yan na darating, they are not bound by the acts and deliberations of the old Senate. Ang ibig sabihin, kung halimbawa si Senator A, bagong elect si Senator A, pwede siya mag-object. Abay, wala akong pakialam dyan, kailangan panibago natin talakayin yan. Hindi po pwede yan kasi wala namang kami rito noong mangyari yan eh. So, hindi sila, they are not bound, hindi gapos ang kanilang sarili para tanggapin ang anumang nanodoon. Lahat yan magiging parang bago. Dahil sa bagong Senado yan, kaya bagong patakaran. So, Atty. Mac, paano to? Nanindigan ang Senado sa Senate President Chis Escudero na sahunin na daw nila tatalakayin itong impeachment complaint. Well, hindi naman si Senator Chis Escudero ang Senado. Ang Senado ay yung 23 na kasalukuyan. Kaya depende yan doon sa kanilang 23 kung talagang tatanggapin nila ang ganong paninindigan o ng Senate President. Kasi pwede naman kung halimbawa tumawagan ng special session ang Pangulong Marcos
ay pwede magkaroon ng botohan doon kung talagang dapat bang ipagpatuloy o hindi dapat ipagpatuloy. So depende na rin yun sa leadership ng Senado kung paano nila tatalakayin ang bagay na yan. Kaya yung 23 senador na yan, sila ang magdidesisyon yan. Alright. Kasi 23 lang naman sila ngayon eh. Aha. Kaya medyo pabor pa yan kay Sara dahil sa Oo. kailangan ng Senado ang 16 16. para makuha nila yung conviction para ma-convict si Sara. Si Sara naman kailangan lang niyang 8 para mapatunayan siya ay not guilty. Opo. Alam niyo maganda yung prosesong yan eh kasi ito yung article, di ba? 1 to 7. So matapos ang paglilitis, tatanungin ngayon ang mga husga, ang mga senador ng presiding officer, ano ang decision niyo sa article 1? Guilty or not guilty? So kailangan 16 doon magsasabing At least. guilty. Kung, Opo. oo. At least 16. So kung ano mangyari doon, article 2, ano ang inyong decision? So bawat article, bibigyan nila ng boto yan. Alright. Oo. Attorney Romy Mac, dito pumapasok yung sinasabi nilang pwede nang kumumpas or may kumpas ang Malacanang. Kasi ang base sa binabasa naming ulat, willing si Pangulong Marcos sa pagbigyan kung hihilingin ng mga senador ang special session. Yes. Diba? Alam naman natin na itong impeachment proceedings, ito ay political. Kaya sila ang gumagawa ng mga batas, ano ha? At magiging yung mga definition ng ground, sila ang bahala dyan. Katulad ng definition ng high crimes, other high crimes. Ano bang ibig sabihin yan? Maging ang Korte Suprema, sinasabi, ay bahala sila kung ano ang definition nila. Opo. So lahat ito ay political dynamics, kaya bahala ang ating mga senador na tingnan kung ano ang mangyayari dyan. Pero mukhang may bumabanggit po, Attorney Romy Mac, na pwede ba nilang idirekta na kagad sa Supreme Court yung reklamo na yan or yung kanyang petisyon o kanilang petisyon na huwag nang ituloy or harangin ang Senado or ang Kongreso na magsagawa ng proceedings? Well, sa ngayon, wala pa akong makita. Hindi ko pa nakikita yung kabuuan ng complaint. Meron akong kopya ng complaint pero hindi ko makita pa paano ang pagkakapirma. Kaya sinasabi nga ni Cheese na titingnan nila ko tama ang pirma. Yun, magmahalaga rin yun kasi dapat bawat isa sa kanila meron silang pinirmahang tinatawag na verification. Yung may panunumpa. Ano ha? It is not just a matter na sila ay pumirma doon sa complaint. Dapat yun ay pinanumpaan nila isa-isa na talagang meron silang tinatawag na verification. Kaya siguro yung sinasabi ni Senator Chis Escudero na i-examine pa nila yung mga buong kabuuan ng nasabing dokumento. Baka mamaya magkakapareho po ng pirma. Magkaiba lang ang pangalan. Parang eleksyon na yan. Manual election. Ano, ha? Opo. Pareho ang pirma ng butante. Opo, isa pang nakakaano. Kasi ako, I for one, nagulat ako nung nakita ko yung banggit mo doon sa isang panayam na hindi pala ganun ang sistema. Kasi ang binabanggit namin kahapon ni Kuyang Jopel, Attorney Romy Mac, is critical ang magiging resulta ng midterm elections dahil numbers game yan eh. Dahil kung nakuha ang nanalo ang lahat ng administration senator candidate, tapos na ang laban. Yung pala hindi yes, pero sa akin hindi ganoon dahil sa ang mag-questionin niya dahil sa ang sasabihin naman ni Sara, bago kayo, bagong lahat kayo eh. May bagong Senado ito, hindi naman yung dating Senado ito eh. Magkakaroon pa kayo ng rules and regulations which should be published, ano ha? Ay may pinagbabasihan yan dahil sa mismo ang rules ng Senado nagsasabi na lahat ng kanilang pending matters and proceedings shall terminate upon the end of terms ng present Congress. So, ibig sabihin, lahat ng mga tinake up nila, yung mga bills na hindi napasa, i-refile lamang yan sa susunod kung gusto nila. So, para bang it will be treated as if presented for the first time. Itong phrase na ito na as if presented for the first time, napakahalaga nito at ito ay sakop nga ng Senate Rule 44 na sinasabi ko. Na yan ay rule mismo ng Senado, sasabihin sa ni Sara na, bakit kayo mismo, bakit ayaw nyo sundin ang inyong rules? Alright. Mukhang hindi rin yata na alam nung isang kakandidato sa pagkasenador yung bagay na yan. Kaya nabash tuloy siya nung sinabi niya hindi siya pumirma dahil parang ina-assume niya na mananalo na siya bilang senador. Yung pala, hindi pala gano'n, Attorney Romy Mac. Oo, meron palang gano'ng senador. Pakitext mo nga sa akin kung sino yun para makakilala natin, ma-text natin. Ibulong mo na lang sa akin, Attorney Romy Mac. Kaya magbagay na yan talaga, magandang pag-aralan mabuti yan. Kapagkat ito ay ang involved dito tayong taong bayan. Tayo maapektuhan ito. Historical first in the history. At saka talagang dapat po talaga, Attorney Romy Mac, yung kasabihang pagka mambabatas ka, dapat alam mo ang batas. Yes, yun. Kaya sabi ko nga, that will separate the men from the boys pag nagsimula na yung trial na yan sa Senado. Tsaka mahalaga rin ito,
Dahil sa hindi halimbawa lang naman na halimbawa talaga matanggal sa katungkulan si Sara, sino ang papalit sa Yung kanya? isang question. Ano ang game plan ng administration kung sakaling meron ba silang nais na ilagay na bagong vice president? Kasi mag-a-appoint ang Pangulo dyan. Nasa Pangulo yan para mag-appoint siya. From among the senators and congressmen. Kung sino yung incumbent senators and congressmen, doon mamimili ang Pangulo. Kasama kaya ito sa consideration noong ginawa ang impeachment proceedings? At dyan, dyan na makikita yung kiskisan pag nangyari yan. Yes. Magkakaroon din ng labanan dyan. Oo, tsaka, yung tinatawag na, bring me more popcorns! Yung sinasabi ko nga, ito ba ay kasama sa agenda noong binuo nila itong impeachment na ito? So, gano'n, Mahaba-haba pa yung abangan ng susunod na kabanata. Mahaba yan. Wow! Alright, again. Buti na lang merong attorney ganito, ha? Sa bagay kasi veteranong election lawyer si Atty. Makalintal eh. Ngayon, alam na natin, kung sakaling manalo rin ang grupo ng admin, hindi rin mangyayari yung ginagawa nila. Hindi may sakatuparan. Kasi meron ngang bago, kailangan bago. Hindi pwede yung luma. At ito, isang patunay lang na ito, talagang mayroon pa rin, ito nyo ito, sa interview at sa pagpapahayag, alam natin na ito'y solido. Susuporta ito sa mga Duterte. Kasi kita nyo naman, yung the way nila na magtanong at alam na natin yan. Diba? Kaya doon sa mga, yung mga pumapabor sa mga bakulaw at mga, alam nyo na, dorobo ng bayan, kawawa ho. Kawawa ho ang bayan pag pinagpatuloy nyo yan. Hindi nyo ba napapansin, Oo, gumawa ng akap o ubusin ng kaba ng bayan para saan? Ngayon, sino makikinabang? Di si Bakulaw, mas malaking sa kanya kaysa ibibigay doon sa tao, kakarampot, 1,000. Tapos, tuwan-tuwa yung taong pobre, nakatanggap ng 1,000. Mamaya-maya, tinakbo sa Karakrusan, ubos. Nagpunta doon sa Bingguhan, ubos. Ganyan kasi ang... kaya suportahan natin ang PDP line para matapos ang mga karir ng mga dorobo. At lahat ng mga bakulaw ay mapalayas na dyan. No? At doon sa mga pumirma na nagmamagaling, akala mo mauubusan ng pondo. Natatakot sila mauubusan ng pondo kasi, pag natalo nga naman sila, panalo pa rin sila. Malaki. Ang alin. Yun. Kaso nga lang, ang problema, kung ang pondo ba ay mapapayagan ng Supreme Court, may pinagpapaliwanag, wala pa atang paliwanag. Antayin natin, huwag natin tanggalin yung issue ng bias scam. Huwag tayong mag-focus dito sa issue ng impeachment kasi alam naman natin lahat yan political. Ang bias scam hindi political yan. Yung bias scam nahuli ang mga pangdodorobo. Nabisto ang pandodorobo. Billion, 241 billion ay gustong idorobo. Insertion. Sabi ni Aling Midred, insertion yan. Blanco, tapos doon sa enroll bill, merong nakapasok na 41 billion. Wow! Ibang klase. Eto pa, ano bang issue rito? Pagtanggi. Alin? Binantaan. Tignan natin kung ano yung paliwanag dito. Mas maganda, kayo na ho ang bahalang humusga. Ang sabi dito, pagtanggi ni Vice President Duterte na binantaan niya, si tinuligsa. Ito, papaliwanag natin. Baka hindi nyo naiintindihan. Ano ho ba ang sinabi doon ng pangalawang Pangulo, ang VP Sara? Pag ako ay pinatay, pag ako, maliwanag sa maliwanag Kayo ho ay mahina ata ang pag-iintindi. Tingnan natin kung ano yung balita rito. Umalag ang ilang kongresista sa pagtanggi ni Vice President Sara Duterte na binantaan niya ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Git nila, suportado ng mga ebidensya mga article of impeachment laban sa bise. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Magkita na lang sa impeachment court. Yan ang buwelta ni Manila 3rd District Representative Joel Chua sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kahapon sa kanyang press con. Naitanong kay VP Sara kung ano ang pakiramdam niya matapos ma-impeach ng Kamara. Ang pabirong sagot ng Vice Presidente. Mas masakit pa ang maiwanan
ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Dagdag ni Chua, isa sa mga impeachment prosecutor, handa na raw sila kay VP Sara. Giit naman ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, matibay ang mga ebidensya para sa impeachment charges laban sa bise. Sinabi yan ni Barbers matapos sabihin kahapon ni VP Sara na hindi umano niya binagtaan ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. I did not make an assassination threat to the President. Sila lang nagsasabi niyan. Ayon sa mambabatas, kasama raw sa first article of impeachment ang naging pagbabanta umano ni VP Sara sa Pangulo dahil may kalakip itong mga ebidensya gaya ng video. Kabilang dyan ang sinabi niyang ito noong Nobyembre. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Dagdag pa ni Barbers, lahat ng articles of Narinig nyo ba? Naintindihan nyo ba kung ano yung pahayag? Pag! May pag! Ewan ko ba dito sa mga ito? Diba? Pag may pag nga eh, may pag! Sabihin, ito na lang. Ang sabi dito ni Atty. Sal Panelo, hindi naniniwala na walang kinalaman sa impeachment complaint. Eto. Ano yung magandang balita na ito? Mas magandang pakinggan, mga ganito. Hindi kumbinsido ang isang dating opisyal ng palasyo sa pahayag ni Pangulong Marcos Jr. tungkol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang balita ni Carlo de la Peña. Sa pulong balitaan sa palasyo, mariing itinanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may kumpas umano ng palasyo ang pag-usad ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Pangulo, mandato ng mababang kapulungan ng Kongreso ang pag-aksyon sa impeachment complaint. Matatandaan na Disyembre noong nakaraang taon na magkakasunod na inihain ng iba't ibang grupo sa Kamara ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente at kabilang na rito ang ilang miyembro ng makakaliwang grupo. Pero kung si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang tatanungin, malinaw sa pahayag ng Pangulo na may alam ito sa impeachment complaint. Yung sinasabi niyang walang pakialam o hindi makikialam mga executive legislative sa impeachment. Well, kung titingnan mo sa ligang batas, talagang dapat wala. Kasi may kanya-kanya silang kapangyarihan. Powers have been allocated to the 3 branches of government. Kaya pwedeng sabihin. Pero ang realidad, ang katotohanan, walang nangyayari sa Kongreso na hindi alam ng executive. At walang magagawa ang mga naririyan hanggat walang go signal ang palasyo o ang presidente. Bakit? Sapagkat siyang head of state. Siyang merong legislative program. Kailangang ipasa lahat siyang gusto niya. Ani Panelo, malinaw din sa pahayag ng Pangulo na inamin itong napag-usapan nila ng liderato ng Kamara ang planong pagpapatanggal sa pwesto sa bise. Tingnan nyo, inamin niya, just binasa mo kanina, na of course, we talk about it. You talk about it. Of course, I asked him, ano ba plano nyo? Exactly. Ibig sabihin, talagang meron kang alam, Mr. President. Samantala, aminado naman ang Pangulo na nagkonsulta sa kanya ang kanyang anak na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos sa pagiging aksyon nito sa impeachment laban kay VP Sara. At payuan niya nito kay Sandro na bilang mambabatas ay dapat nitong gawin ang kanyang tungkulin at suportahan ang proseso. Yun nga lang, di raw nito inaasahan na siya ang unang pipirma sa impeachment na kung pagbabasihan ang mga naunang pahayag ng Pangulo dito ay mariin niyang tinututulan nito dahil magdudulot ito ng pagkakawatak-watak. Dahil naman sa pagboto pabor sa impeachment ni Sandro, malinaw ani Panelo na nakita ang tunay na katayuan ng Pangulo sa naturang usapin. Ngayon, dahil ginawa ni Sandro, pumirma siya, nangunguna pa, pabor, o ibig sabihin, masisisi mo ba ang taong bayan? Napagdudahan ka, hindi, sinabihan mo yan, na pumirma ka dyan. Kasi tinanong ka na niya na kung anong gagawin mo, sagot mo, sangayon sa'yo Mr. President, nagawin mo ang duty mo. Gaya ng sinabi ko, pag ang posisyon mo ay binago mo o hindi mo binago, ay makikita yan sa mga susunod mong sasabihin after the impeachment has been filed. At ito na nga, nagsalita ka. Kitang-kita na ngayon tuloy na talagang mula sa poll ay alam mo. Para sa Diyos at yan, sabi ko sa inyo naliwanagan na kayo mga kasama. Ayan, lagi ko sinasabi sa inyo huwag kayong pahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan Mamayang hapon po, meron tayong upload at abangan nyo rin yung gaganaping motorcade maya-maya ho. Alas 12 hanggang 1:00 yung assembly time at iikot at magkakaroon ho ng programa. Yan ho yung post ni Boljak TV o si Maharlika at si
Senador Marcoleta. O hanggang sa muli, bye-bye!